Sa isayang pagkakataon, sinuportahan ng mga ambasador ng Japan at France ang layunin ni Vice Presidente Sara Duterte na paunlarin ang ugnayang internasyonal ng Pilipinas. Ang kaniyang suporta ay nagpapakita ng lumalawak na pagkilala sa kahalagaan ng kaniyang papel sa larangan ng politika, lalo na sa aspeto ng diplomatikong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sa kabila ng patuloy na pagangat ni VP Sara sa politika, tila ang Malacanang at Kongreso ay nananatiling tahimik. Ang kaniyang mga hakbang patungo sa mas malalim na kooperasyon sa mga bansang Asyano at Europeo ay nagdulot ng interes at positibong reaksyon mula sa mga international stakeholders. Maraming nag-aabang kung paano ito makakaapekto sa mga patakaran ng gobyerno sa hinaharap. Habang tumataas ang kanyang reputasyon sa larangan ng internasyonal na relasyon, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga hakbang na ginagawa ni VP Sara upang iangat ang bansa sa global arena. Sa kasalukuyan ng kanyang mga estratehiya ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit kinakailangan pa rin makita ang reaksyon ng mga lokal na lider at institusyon sa kaniyang mga inisyatiba. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Resource persons in contempt, yung determination ng actual culpability is transferred to the courts, which is dapat ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. Mayroong nagtatanong ditong netizen na nakikita po ba ninyo na mukhang may nagkakaroon na ng trigger happy sa dispensing ng power, no, dyan sa mababang kapulungan in terms po sa pag-i-issue ng contempt orders? Oo, MJ. Sa tingin ko, pataasan sila ng numero ng isa-cite in contempt. At ang sinang-cite in contempt ay karamihan very close to the former President Duterte. Nakita natin yan yung isang PNP na babae na halos umiyak na. Nakita natin yung isang commissioner ng Napolcom na talagang binastos, question, ang bilis mo ng promotion mo, etc., etc. I mean, it's really bordering in incredulousness na hindi mo maintindihan saan ba nyo gustong dalhin ito. Parang gusto nilang punahin lahat ng mga na-appoint, lahat ng mga associated kay President Duterte. So makikita mo, kaya lumalabas, politika. Kasi kung hindi yung politika, hindi dapat nagkaroon ng quad. Kung hindi yung politika, hindi dapat na i-refer yung privilege speech na wala namang walang kalatoy-latoy, i-refer sa committee. At hindi, kung walang politika, hindi ang isang first-time chairman, first-termer, ay kaagad mag-hearing na hindi niya pa naiintindihan ang rules. Hindi nga marunong mag-preside. So, alam mo, yung si Congressman Chua, dati ang konsihal ng Maynila, pati yung si Valerioso, konsihal ng Maynila, no? Hindi ibig sabihin, marunong ka sa konseho, dadalhin mo yung kulturang yon sa House of Representatives. Pero, ang gusto ko rin sabihin, bumaba na ang kalidad ng legislative skills and expertise dito sa 19th Congress. Nakakalungkot. Opo, pero tila kini-question din ni Congressman Valeriano po, Prof, dahil wala daw siyang naramdaman sa kanyang lugar na mayroong natulungan itong ang pangalawang Pangulo. Alam mo, Admar, sasagutin ko siya. Punta siya, di ba nagkaroon ng sunog sa Tondo? Distrito niya yon. Si BP, yung assistants ni BP, alas 3 ng madaling araw, pumunta na doon. Sila yung nagpakain ng mga nasunugan. Hindi niya nararamdaman yon. O baka iba na siya. Hindi na siya yung dating konsihal ng lugar na yan.
Tapos may isa pa doon, maganda yung tinanong mo, may isa siyang linya doon sa speech niya. Sinabi daw ni VP Sara na sa NCR at hindi nila naramdaman bilang kongresista. Yun very telling kasi ang gusto nila, kung national ka, ibaba mo sa kanila para sila bida. Yan ang ginagawa ni Speaker eh. Ibababa dun sa kongresista, kongresista ang magdidistribute. Siyempre bida. Ang isa pang napakasakit na practice, yung binababa ang pondo, ang tawag nila doon parking. Pinapark yung pondo sa local government. Tapos yung local government ang nagde-disseminate. Hindi ganon si VP Inday. Bakit? Kasi nga, yung fiduciary role niya, sandali lang ako ang binigyan ng perang ito, sisiguraduhin ko na naaayon dun sa paggamit. Ang gusto mangyari ni Valeroso, oy, Kong, meron kaming ayuda, o i-release ko sa iyo ha, pumunta ka dyan. Hindi yun, siguro dapat ibahin niya, hindi speaker, sistema, ang ginagawa ni BP. Ang ginagawa ni BP, serbisyo, hindi pera. Yung serbisyo kasi dinadala mo yung may pera ka, services ang binababa mo. Iba yung may ayuda ka, binababa mo yung pera in the guise of serbisyo. Saan kaya siya humugot na para sa NCR lang itong OVP? Kasi parang ang sinasabi niya dito, wala daw naka-indicate na alokasyon para sa mga probinsya, considering magkano lang yung budget ng budget ng OVP. Satellite offices, kaya nga nag-satellite para yung reach mo magawa yon. Alam mo, chairman niya ng Metro Manila Coast, yung si Valeroso. Kaya, siyempre dala niya yung NCR para yung 17, ilang bang distrito yon. Kung sino mang nagre-represent tong 17 LGUs, kasangga niya. It's all political. The way it was crafted, it's really very, very political. And kumbaga, hindi ba nila alam ito na nationwide? Tapos ang budget ng OVP, mas marami pang mga ahensya ng gobyerno. Yung mas malalaki ang budget na mas kailangan na busisiin ng husto at talagang magandang paglaanan ng sapat na panahon kumpara dito na wala naman talagang malinaw na sinasabing paglabag na nagawa ang OVP. That's right, Admar. Alam mo, ang dami mong kailangang tingnan, pero dahil nga ginawa na nilang political, in short, ayaw nilang nababastos. Ang feeling nila, nabastos sila dun sa sinabi ni VP. Ano ba naman ang binigay na niya? That's respecting the power of the purse. I'm not going to ask anything. It's up to you. It's at the pleasure of the House of Representatives. That is respecting the power of the purse. Now, kung ang gusto nila sumayaw si BP sa indak ni Speaker o sa indak ng sino man dyan sa Kongreso, hindi nun gagawin. Kaya nga ang sinasabi ko, ba't ba iba ang rules para sa Presidente at iba ang rules para sa Vice Presidente? Kaya kung minsan, Admar, iniisip ko yung pag-grant kay BP, sa tingin ko yung planado eh. Yung pagbigay. Kasi never question yung authorizing power eh. Who authorized the release of the fund? Ang Presidente. Noong 2022, humingi si BP, inauthorize ng Presidente. So, kung inauthorize, kung mali yung paggamit ko o mali ang pagbigay, shouldn't you question the President who authorized the release? Pero walang ganon. So ako, alam mo sa politika, wala naman diyang hindi plinano eh. Lahat na nangyayari, planado. Whether they accept it or not, lahat ng nangyayari sa politika, planado. Sa tingin ko, yung pagbibigay ng CI
Confidential and Intelligence Fund ay planado. Kasi naniniwala sila na matatrap nila si Vice Presidente Inday Sara. Ang ginawa lang ni Vice Presidente Inday Sara, nagtrabaho. Ginamit niya para ma-set up niya yung institusyon niya. Kasalanan ba niya yan? Kasi may comparison eh. O hindi yan ginawa ng previous Vice President. Ay, hindi mo naman pwedeng ikumpara ang mansanas at orange. Diba? Ikumpara mo apples to apples. Ang tanong ko, ginipit ba ni Duterte si Robredo? Di ba siya mismo nagpatigil niyang mga kuha ng impeachment? Ilang beses niya binigyan si Robredo ng chance to prove herself? Twice. Opo. Bakit siya naalis? So, Okay na po. itong mga ito ay kailangang tingnan at i-remember nyo pag pinag-uusapan natin yung comparison ng mga vice presidents. And mas magagurong tingnan ng mabuti kasi ito wala pa silang tugon ukol din dito at mula rito ay hinugot ni VP Sara yung desisyon na wag na niyang depensahan yung kanyang budget kasi nga 'di ba sa mga video na release ng pangalawang pangulo na hindi nila ni-request bigla lang tataas, 'di ba? At attached agencies nito para sa susunod na taon. Lumahok sa deliberasyon ang opisyal ng PCO sa panguna ni Secretary Cesar Chavez. Sana all, no? Walang kahirap-hirap, walang panggigisa, walang pang-iinsulto. Diretso lusot, approved. Amazing. No? Talagang ano po ito no? Talagang tama yung sinasabi nila. Hindi talaga sila namumulitika. Oh, di ba yung ginagawa nyo sa Office of the Vice President na katangi-tangi yung espesyal na atensyon na ibinibigay nyo sa OVP, espesyal na panggigisa nyo sa Office of the Vice President. Katangi-tangi. Oo, hindi yan pamumulitika. Ang tawag dyan, pangtitrip. Grabe, no? Halata mo talaga mga lods. Talagang grabe yung power tripping nila ngayon no? Sige, lubos-lubosin nyo lang yung mga pinaggagawa nyo, di ba? Ano akala nyo sa amin? Tumitingin lang, ha? Nag-o-observe din kami. Kung gisahin nyo ang OVP, pati sentimo, gusto nyong ipa-audit, di ba? Pero yung ibang mga agencies, ang bilis makalusot, hindi nyo man lang binubusisi, iba din. Inaasahan ng Department of Agriculture ng makakapagbenta na ng 29 pesos hanggang 32 pesos kada kilo na bigas pagsapit ng 2028. Ay ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kung mangyayari yan, pwede raw isunod na target ang 25 pesos kada kilo o mas mura pang bigas. Pero posible naman daw talaga, pero sa 2028 Hay! Okay na, nakamove on na kami. Diyos ka, nakamove on na kami sa 20 pesos. Diba? Tapos, sinasabi nyo na naman yan, 29, tapos posible yung 25. Okay na, nakamove on na kami. Ay, nako, papaasahin nyo pa kami. Sa 2028 pa talaga. Ano yan? Gagamitin nyo yan sa election? Sas, yung mga trip nyo talaga no? Bakit sa 2028 pa? Kakasimula pa lang ng administrasyon nung tumungtong sa pwesto si PBBM. Sinabi nyo na yan. Palapit na tayo sa pangarap natin na 20 per kilo. Sinabi nyo na yan. Diba? Tapos ngayon, 2024 na. Tapos sabi nyo na naman, sa 2028, alam nyo, nag-move on na kami. Nag-gets na namin, mahirap talagang i-achieve yan. Kaya wag nyo nang
wag nyo na kasing bigyan pa ng false hope ang mga Pilipino. Ha? Accepted na ng mga Pilipino yan. Tapos, sasabihin nyo na naman na possible sa 2028. Siyempre po, especially kapag na-atake po as speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He Ay, takes care sana all. of us. We need to also take care of him. So, dun din po Ayun, lumabas na. Lumabas na ang totoo. They are not serving the Filipino people. They are serving their father. They are serving the King of Crocs. Bistado no? Grabe, sobrang nakakaawa itong Pilipinas. Kasi yung mga politiko, instead na mag-focus silang tulungan ang mga Pilipino, 'di ba? Saan sila nakapokus ngayon? 'Di ba? Saan yung kanilang energy? Sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Unbelievable talaga, mga lods. Sa administrasyon lang na to, nagkakaganyan ang House of Representatives. Pansinin niyo, mga lods, sa administrasyon lang na to, nagkakaroon ng, di ba, ang gulo-gulo. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mandato nila. Di ba? Ngayon ka lang, no? Ngayon lang sa panahon ngayon, na yung House of Representatives, para na silang naging korte. Di ba? Hawak na nila lahat. Hawak na nila sa kanilang mga kamay. Pati DSWD. Pati, diba? Pati yung mga paayuda. Pati, diba, kung titingnan mo parang grabe. Tapos, lahat ng mga buhaya, may spotlight. Lahat sila nagsasalita. Diba, parang, anong nangyari sa inyo? Persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Sige, drama pa. At mananaig ang katotohanan. Oo. At Ayan na, nagsibalikan na mga drug lords. Mga taga Iloilo, mga Lodi Cakes kong Iloilo at mga kababayan kong Ilonggo, kayo mismo ang huhusga kung totoo ba yung mga pinagsasasabi, di ba? Niyang mabilog na yan. Kasi, sa totoo lang, alam ng mga taga Iloilo kung talagang drug lord yang si Mabilog. And parang ang dami kong nakikita mga taga Iloilo na parang kino-confirm nila na drug lord talaga yang si Mabilog. Pero ngayon kasi, no, mga lords, amazing kasi safe na kasi sila ngayon eh. Diba? Safe na ngayon yung mga drug lords, yung mga gumagamit ng droga, yung mga nagtutulak ng droga. They are now safe. Wow, no? Grabe. Mr. Chairman, Absolutely. the indulgence of Absolutely, Chairman. I move to cite Alice Go in contempt Oh, in violation of our Section 11, Paragraph C. oh. So move, Mr. Chairman. There's a motion to cite Alice Go Aka Go Waping in contempt for violating Section 11, Paragraph Ipadwano. C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, Alice Go Aka Go Waping is cited in contempt. Anong pinagsasabi ni Paduano nung simula? Mr. Chairman. Contempt na naman. House of Contempts talaga. Ewan ko lang, mga Diyos ko, ako lang ang nakakapansin. Sa ginagawa nila ngayong hearing, parang wala namang, ano bang nahihita nila dyan?
Di ba? Ayaw din namang sumagot nila Alice. Di ba? Parang, sobrang as in, no? Nakakatawa na talaga sila kasi, tapos lahat pa ng mga pinagdadadala nila dyan, pinagdadadakit nila, pinagkukulong nila, pinagkukontempt nila. No, parang hindi mo na mawari kung tama pa ba yung mga ginagawa nila o parang ginagawa na lang talaga nilang, ewan ko, even ako, sa totoo lang, nalilito na ako sa mga pinaggagawa nila. Parang, ano pa sila eh, di ba? Parang magaling pa sila sa Supreme Court eh, no? Sobra talagang nakakatawa. Alam nyo, ako mga lords, gusto ko rin na lumabas kung ano talaga ang totoo at katotohanan. Diba? Pero sa nangyayari kasi ngayon, masyado ng full of drama, na hindi naman nila nakukuha yung kung ano yung mga impormasyon na dapat nilang makuha. Diba? Parang ginagawa na lang nila yung teleserye. No? And sa totoo lang, nakakaumay na. Sa simula, ano pa eh, di ba? Parang hook na hook ka pa kasi, nadakip si Alice Guo. Pero habang tumatagal, parang paulit-ulit. Di ba? Kumaga, ano nyo na lang siguro yan sa korte. Di ba? Kasi nagkakandaletse-letse na eh. Di ba? Tapos kayong mga buhaya kayo, mag-focus kayo, gumawa kayo ng batas. Focus na lang kayo sa kamera. Diba? Kumbaga, focus kayo sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Diyos ko. Everyday na lang. Alice go. Diba? Everyday na lang. Diba? Actually, after nyan, kibuloy na naman yan. Diba? Diyos ko.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!